Ito po ang News TV Live. Di bababa sa 16 ang naiulat na sugatan sa sunog na sumiklab sa headquarters ng Explosives and Ordnance Division o EOD ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. Under control na sa ngayon ang sunog. Sa headquarters ng EOD nakatambak ang mga bala, granada at iba pang pampasabog ng Philippine Army. Humingi tayo ng karagdagang detalye kaugnay ng balitang yan mula sa ating kasamang si Micaela Papa. Mika, kamusta na dyan? Chino, sa ngayon ay tahimik na nga dito sa ASCOM o sa Army Support Compound dito sa Taguig, no? Pero kanina, mag-aalas 10 ng umaga ay nabulabog nga ng sunog itong ASCOM compound kasabay nung pagliyab o pagsimula ng apoy dito sa Explosives and Ordnance Division nitong ASCOM. Paniwala ni Lieutenant Colonel Noel De Toyato, Army Chief for Public Affairs, nagsimula ang sunog dahil sa labis na init ng panahon. Agad naman daw rumisponde ang mga pamatay sunog pero 30 minuto lang ang nakalipas, bigla namang niyanig ng pagsabog ang ASCOM compound. Kasabay nga ng pag-detonate ng ilang explosives na nakaimbak sa gusaling pinangyarihan ng sunog. Ang debris nga, Chino, ay umabot ng hanggang 75 meters ang layo mula dun sa mismong gusali na pinagmulan ng sunog. So napakalakas daw nito. At 16 ang nasugatan sa pagsabog, kabilang na ang mga bumbero at miyembro ng public affairs team ng Philippine Army na nagdo-document ng sunog. Ang 5 sa sugatan ay dinala na sa Army General Hospital. So sa ngayon, Chino, ay pinapalamig pa itong Explosives and Ordnance Division Battalion, itong gusali na pinangyarihan ng sunog, kung kaya naman hindi pa nakapaglulunsad ng formal investigation ng ASCOM. At sa ngayon ay hindi pa nga matukoy kung anong uri ng explosive ang nagdulot ng pagsabog. Chino? Mika, ano pa ang nasusunog na gusali na patuloy na inaapula pa ng mga ating mga pamatay sunog dyan? Sa ngayon, Chino, under control na itong sunog. Ito yung Explosives and Ordnance Division Battalion. So ito ay office na medyo may tambayan kung saan nakatambay daw yung tropa ng EOD nung nangyari yung sunog. Hindi ito, linawin ko lang, Chino, hindi ito imbakan talaga ng explosives na nakukuha mula sa raid. Kaso may mga itan na explosives na naka-display dito na ginagamit for training purposes. Yes. Ayon ka kay Lieutenant Colonel De Toyato, ay inert naman daw itong mga to. Ibig sabihin wala ng blasting cap, hindi na dapat kayang i-detonate. Kaso nga lang, kapag under extreme heat, ay posible pa rin daw sumabog ang mga ito, Chino. So Mika, ano na nga ang sinasabi ng mga otoridad natin dyan na pag-iingat na ginagawa nila para hindi na magkaroon muli ng panibagong pagsiklab dyan sa area na yan? Chino, sa ngayon nga, patuloy yung pagpapalamig na ginagawa ng mga bumbero dun sa mismong gusali na pinangyarihan ng sunog. Kung kaya naman wala pang nakalalapit sa ngayon dun sa site para makatingin kung saan ba nagsimula, saan kwarto mismo nagsimula yung sunog, o kung anong type ng explosive nga ang nagdulot nitong apoy. So yun yung precaution sa ngayon. At ngayon, Chino, nagkaroon na ng katulad na sunog dito sa ASCOM noon lamang 2006. Katunayan katapat lang siya halos nitong gusali na pinangyarihan ng sunog. Pero ayon nga kay Lieutenant Colonel De Toyato, ginawa naman daw nila lahat ng precautions para hindi maulit yung sunog. Yun nga lang daw, minsan daw talaga hindi talaga mapipigilan ng disgrasya, Chino. Mika, sa pagkakaintindi natin, may mga rumesponding bumbero mula sa ibang sa labas ng Fort Bonifacio. May mga sibilyan ba, mga bumbero na nasugatan, o may mga sibilyan pang iba na tumulong dyan o nandyan na nadamay dyan sa mga pagsabog at sunog na yan? Tama yan, Chino, may mga private fire volunteers na rumisponde sa sunog. At sabi nga kasi niya, Lieutenant Colonel De Toyato, noong una, mukhang nakocontain naman yung sunog. Umabot lamang ito sa third alarm. So lumalapit na yung mga bumbero nung padulo na nung sunog, mga 30 minutes. Ang problema nga, hindi na nila na malaya. Biglang sumabog na itong ibang explosives na nasa loob ng gusali. So, yung iba naman, very minor lang ang injuries at hindi na kinailangang dalhin sa ospital. Pero sa pagkakaalam namin, mayroong 5 pa na nasa Army General Hospital sa ngayon. Sa puntong ito, bagamat na nabanggit mo kanina, ng paliwanag sa iyo ay medyo yung kainitan ng panahon ang pinaniniwalaan dahilan ng pagsunog. Sigurado na ba sila na walang ibang pinagmulan o sanhi nito? Chino, sa ngayon ayon kay Lieutenant Colonel De Toyato, they're not ruling in foul play kasi sinasabi nila napakahigpit naman ng seguridad dito sa ASCOM compound. So wala naman daw suspicious behavior, walang suspicious activity bago nangyari yung sunog. Yun nga, ang nakita talaga nilang suspect dito ay yung init talaga ng panahon. Pero sabi nila kapag safe na itong area, ay magsisimula na nilang mag-investigate, magtatanong-tanong na sila dun sa mga tauhan na nandoon nung nangyari yung sunog. Okay, maraming salamat. Micaela Papa.